natameme. Natameme si Romel. Wala ka nasabi. Napahiya ka ngayon. Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni VP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Ayan o, isa pang sinabi naman ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, ayan ha. I salute to you, Sir Senator Bato. Ako man nananawagan po sa lahat ng mga dating rebelde na mayroong mga tamang papeles na pagsuko, amnestiya, kayo'y may kaalaman sa Penjak, Silat, Kali, Eskrima. Naku, hindi ko po alam yung mga yan. At handang sumailalim sa pagsasanay, pagsuri, clearance at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. Isang karangalan para sa mga nagbabalik loob na magsilbi, voluntaryo. Kaya nga ako alam nyo ito mga kababayan Pasok! Vice President Sara Duterte ang anyay kasinungalingan ni PNP Chief Romel Marbil kaugnay sa binawing security detail ng bise. Kasunod yan, nanawagan ng mga kaalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag-volunteer para protektahan ang pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Walang prenong binanata ni Vice President Sara Duterte si PNP Chief Romel Marbil kasunod yan ng pagbawi sa 75 police security personnel ng bise na inilipat sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Una nang sinabi ni VP Sara na okay lang naman daw yan, pero may inilabas na open letter si VP Sara sa social media laban kay PNP Chief Marbil. Muli niyang binigyang diin na hindi apektado ang kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo kahit pa binawasan ang kanyang security detail. Yun nga lang, hindi raw nagustuhan ni VP Sara ang mga aniyay kasinungalingan ni Marbil sa mga interview na napapanood ng taong bayan. Unang punto ng bise, sadyang ginawa raw ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialaman ng mga gaya ng PNP Chief, ang security ni VP Sara at ng mga susunod pang Vice President ng bansa. Pinabulaanan din ng bise ang sinabi ni Marbil na nag-request sila sa Office of the Vice President sa pag-pull out ng 75 police personnel. Giit ni VP Sara, walang nangyaring request. Sinabihan na lang daw sila na kukunin na ang mga naturang tauhan ng PNP. Hindi na raw pumalag ang kampo ni Vice President Duterte. Dagdag pa ng bise, hindi rin totoo ang sinabi ni PNP Chief na walang banta sa kanyang buhay, kaya binawasan ang kanyang security detail. Aniya, meron ngang malisyosong naglabas ng video niya habang nasa NAIA. Nakuhanan din daw dito ang kanyang asawa at mga menor de edad na anak na malaking banta raw sa kanilang seguridad. Kamakailan din daw nang bumisita ang ilang operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-surveillance. Pilit daw nilang inaalam kung saan ang bahay na inuupahan ni VP Sara, ang bahay kung saan din daw nakatira ang kanyang mga anak. Alam mo, yan nga yung kaninang title ng ating video, na nilusob yung bahay. Sabi ng iba, clickbait daw. Ayan pinuntahan yung bahay. Alam nyo, hindi po normal yan yung pupuntahan yung bahay ng kapulisan. Privacy ho yan ng Vice President, di ba? Nakita nyo ba yung mga pulis at sundalo ni PRRD noon nilusob ang bahay ni Leni Robredo? Hindi, di ba? Kahit opposition si Leni Robredo, pinababayaan po yan. Wala hong paglusob na nagaganap. So, napakalaking nakakapagtaka kung bakit. Tandaan natin, ako, sabi ko nga yung sa titulo ko ngayon, yung title natin na VP Sara pwedeng matulad kay Trump, posibleng-posible yan Bakit kanyo? Kasi, pambira etong pag ni VP Sara, pagkatanggal ng kanyang mga security, yun nga may security, punong-puno na, nadadali pa di ba? Yung kay Trump, grabe yung security doon, and yet nadali pa. Paano pa kaya ito? Tananggalan ng security. Tapos pinalitan yung mismong mga tao ni Romel. Si Romel, kilala niyo yun? Sabi ni VP Sara Duterte, Romel. Ang si Romel po, si Marbil. So ibig sabihin po, talagang delikado. Kaya ka di ba? Kaya ka
alam mo yun, mangangamba na baka posibleng mangyari. Kasi bakit papupuntahan yung bahay at aalamin? Anong purpose nun? Hindi di ba? Ano ang purpose ng pagpunta ng pulis sa bahay at sinusurveillance ang bahay ni VP Sara Duterte? Anong purpose? Hindi, explain nyo sa akin, Mr. Romel. Romel, paki-explain. Bakit pinuntahan ng mga pulis ang bahay at inaalam kung doon nakatira ang mga anak ni VP Sara Duterte? Bakit? Bakit? Anong dahilan? Kayo nga, ako, magtatanong lang ako sa inyo. Ako, iniisip ko na mabuti ito, ha? Iniisip ko nang mabuti ito. Sabi ko sa sarili ko, anong dahilan at kailangan puntahan ng pulis yung bahay ni VP Sara Duterte at alamin kung nandun dun nakatira ang kanyang mga anak? Anong purpose? Hindi, ako nagtatanong lang EJ Banateros, ako po yan. Anong ako po yan? Madam EJ, yung ganda ng ni picture ni Madam EJ. Hindi di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Anong purpose? Iniisip ko talaga na mabuti. Anong purpose nun? Bakit kailangan puntahan ng bahay? Anong purpose? Tataka si VP Sara. Sandali, may warrant ba si VP Sara Duterte? Kasi yung binabantayan nyo sa KOJC, ang dahilan nyo, binabantayan nyo si Kibuloy. Di ba ho? Dito, meron namang warrant si VP Sara Duterte para bantayan ninyo? Hindi tatanong po ako Boss Bay, si EJ Warrior yan. Uy, maraming salamat Maraming salamat sa mga naninindigan at nananatiling Banateros. Nagpalit ng kanilang mga pangalan Banateros. Kasi ang Banateros, hindi lamang po kaming mga vlogger. Hindi lang po si Oli, Coach Oli, si Boss Dada, si Master Judea, si Spencer o di kaya si Jay Guevara. Ang Banateros tayong lahat. Buti pa iba dyan, talagang ginagamit at proud na proud. Uy, Virginia Puruya. Sobrang na-miss na kita Medyo matagal-tagal kang hindi dumadalaw dito. Buti pa kay Boss Dada, dumadalaw ka. Dito, hindi ka nadadalaw. Pag punta talaga namin dyan sa Japan, pupuntahan ka talaga namin dyan, Hindi ito ang talagang tanong ko sa inyo Bakit kaya pumunta sa bahay ng VP Sara Duterte itong mga PNP? Tanungin ko kayo. May sagot ba kayo dyan? Meron ba kayong idea kung bakit ganun? Mabuti na lang daw napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association ang mga pulis. At kung totoo raw na walang nakikitang banta si Marbil laban sa kanya, bakit daw nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP sa kanyang security detail na si Marbil pa raw ang pumili? Ang gusto lang daw ni VP Sara ay tigilan na ni Marbil ang pagbanggit sa kanya sa mga interview. Sinubukan ng News 5 na makuwang pahayag ni PNP Chief Marbil nang dumalo siya kanina sa pagdinig sa kamera, pero ngiti lang ang kanyang tugon sa mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Nakahanap naman ng Emma Kinolof, salamat po. So Marbil? Tatahimik ka na lang, Romel? So tameme ka ngayon kay VP Sara Duterte? Hindi, tameme ka ngayon. Wala ka na sagot. Alam mo kung bakit? Napahiya ka. Kasi nailantad yung kasinungalingan mo, Romel. Nailantad ang kasinungalingan mo. Inisa-isa ni VP Sara yung kasinungalingan mo, Romel. Ilan po yun? Booking ka sa lahat ng mga sinabi mo, tablado ka. Pahiya ka. Ngayon, di ba, ang hilig-hilig mo magsalita. Ang hilig-hilig mo magpa-preskon. Asama mo pa yung sinunal. Ngayon, biglaan tumahimik. Kasi pahiya ka. Pahiya ka na isa ka palang sinungaling. According to VP Sara Duterte. Akala mo kakayanin mo si VP Sara Duterte?
Baka hindi mo alam, ano yan, official din yan ng Armed Forces. Miss Sakura, maraming salamat ha. Hello po Sir Banat, Banateros at sa lahat ng LDS. Uy. Akala ko pa naman na mga nasa US at sa Canada, puro mga siraulong MDS. Hindi pala. Di ba? Ito matindi ho itong nangyayari na ito. Natameme si Romel. Wala ka nasabi. Napahiya ka ngayon.